Kaalinsabay ng Bonifacio Day, nagsagawa ng awareness campaign ang iba't ibang organisasyon, mga estudyante at empleyado ng pamalang bayan ng Pateros upang sama-samang ipaglaban ang pagbawi ng lupa ng mamangkat na mas kilala ngayon sa EMBO at BGC. Ayon kay Konsyal Dominador Rosales na baryo mamangkat ang tawag nila noong unang panahon sa Bonifacio Global City na tinatawag pa rin nila hanggang ngayon. Isiniwalat ng konsyal na nakakuha siya ng mga matitibay na dokumento na magpapatunay ng kanilang jurisdiksyon sa EMBO at PGC na nasa loob ng bayan ng Pateros sa kanyang official visit sa Amerika. Sinabi ni Rosales na batay umano sa kautusan ng Korte Suprema, binigyan ng tsansa ang pamalaang bayan ng Pateros na magpresenta ng mga ebidensya. Anong pagkakaalam mo sa susi ng Pateros? Ang susi po ng Pateros ay isang institusyon na kung saan nais silang bawiin po ang lupa na nararapat para sa atin. Okay. Ikaw, sir? Ano ang susi ng Pateros? Ano ibig sabihin yan? Parang pagsasama-sama po para mabawi yung lupa ng Pateros. Ano yan, kuya? Pinaglalaban nila yung lupa natin kasi kinuha ng Taguig at Makati. Kasi nga, Pateros, iniladya ng Makati, kami may-ari nito. Yung susi ng Pateros, ito po yung parang nagbubukas ng kaisipan ng lahat ng mamamayan ng Pateros dito. Mahalaga po to para napakahalaga po ng susi ng isang Pateros para sa isang pintuan na pwede nating mabuksan or oportunidad na pwede nating makuha. Awareness campaign, no? Kailangan pakita natin sa mga tao na sama-sama tayong pinagtatanggol natin ang karapatan ng bayan. Kaya ito, nagkaroon kami ng parada, isinabay namin sa Bonifacio Day. Kasi yung aming project, Fort Bonifacio Claim, no? Eh di siyempre sayang naman kung hindi mo pa isabay sa celebration, di ba, no? So ito ngayon, yun ang objective nito. Madinig ng mga tao, madinig ng lahat na tayo ay nakikipaglaban sa ating karapatan. Na mabawi yung baryo mamangkat na ang nandoon sa loob ay BGC, Mackinley Hills at 7 barangay ng Fort Bonifacio. Yun ang ating layunin dito. At si Mayor naman ay andi dyan, nakasuporta ang Sangguniang Bayan pagbawi sa dating lupa ng Pateros, ang ating ipinaglalaban. Sapagkat ang ating bayan, kumpleto sa dokumento na nakuha ko pa sa United States of America. Kasi ang Amerikano, sila nagmamanihala sa atin magmula 1900 hanggang 1946. At nang pumunta ako doon, kumpletong-kumpleto sa dokumento. Na yung dokumentong nakuha ko sakop ng Pateros ang parcel 4 ng Fort Bonifacio. Yun ang kinalalagyan ng BGC, Mackinley Hills at 7 barangay ng Fort Bonifacio. Kaya tayo ay sa katotohanan lang, no? Di ba? Hindi tayo nakikihalo, kundi yan ay atin. Ang pinag-aawayan ng Taguig ng Makati noon ay yung lupa ng Pateros. Sa panayam ng Daily Tribune sa pamamagitan ng Facebook page kay Mayor Ike Ponce, iginit niya na ang BGC at 10 EMBOs na dating sakop ng Makati ay bahagi umano ng Pateros. Anya walang dahilan para magdiwang ang Taguig City sa desisyon ng Korte Suprema na ipinagkaloob sa kanila ang 10 EMBOs. Sa ngayon ay nasa Korte Suprema ang usapin. Merong motion for reconsideration na ipinail ng Taguig doon sa desisyon ng Korte na kami ay magsimula na magpresenta ng ebidensya. Hinihintay namin ang desisyon ng Korte nito. Okay. May mayroon kang gustong panawagan o mensahe sa mga kababayan? Well, ang panawagan lang natin sa ating mga kababayan, suportahan natin itong laban na ito. After all, ito naman ay talagang atin, yung binabawi natin. Pangalawa ay isa rin magiging daan to para sa kaunlaran ng bayan natin. Pinagdiriwang po natin, katulad ng mga ipinaliwanag ng mga naunang nagsalita, ay ang kaarawan po ng ating bayaning si Andres Bonifacio, na alam naman po natin na namuno sa katipunan upang labanan ng mapanikil na pagsakop at pamamayani ng mga Kastila dito po sa ating bayan. Sinabay po natin at hinighlight natin ang laban natin sa Fort Bonifacio dahil yung
binabawi po nating lupa na hindi natin makuha hanggang sa ngayon ay isang uri ng paninikil, isang uri ng pag-apak sa ating karapatan, at ito ay dapat na ipaglaban ng kahit na sino mang taga-Pateros, katulad ng ginawa ni Andres Bonifacio ng pakikipaglaban upang palayain ang bansang Pilipinas. Kaya po, ito ang ating ipinagdiriwang ngayon. Hinahalin tulad po natin ang laban natin sa Fort Bonifacio sa laban na pinamunuan ni Andres Bonifacio noong panahon ng 1800 laban sa mga Kastila. Kanina ay pinaliwanag na po ni Ador Rosales at ng mga naunang nagsalita kung ganong kahaba na po tinataguyod natin ang labang ito. Sabi nga, ay nanalo na po tayo nung huli dito sa Korte Suprema. Ano ba ang ibig sabihin ng panalo natin sa Korte Suprema? Binibigyan po tayo ng karapatan na magpresenta ng ebidensya sa kabila na hinatulan na po with finality ang issue laban sa Taguig at sa Makati. Maliwanag naman po sa desisyon ng Supreme Court na hindi po tayo binibigyan ng tuldok o hindi pinapatay ang kaso ng Pateros dahil nadesisyonan na ang Taguig at Makati, sapagkat ang kaso po ng Pateros ay iba doon sa naunang dininig na kaso ng Taguig versus Makati. Bagaman iisang subject matter ang pinaglalabanan. May mga nagtatanong, Mayor, bakit hindi pa po tayo magpresenta ng ebidensya? Dahil galing po sa desisyon ng Korte Suprema kung saan ay binibigyan tayo ng karapatang magpresenta ng ebidensya sa Regional Trial Court po na ngayon ay nandoon sa Taguig, ay nag-file pa ng motion for reconsideration ang City of Taguig. Kaya nga ito po ay nagpapalitan pa ng mga papel, nag-file tayo ng comment, at sa huling usapan po namin ni Atty. Nilo Divina ay submitted for resolution na po yung issue ng motion for reconsideration ng siyudad ng Taguig. Subalit naniniwala po tayo, at ito rin ang matinding paniniwala ng ating mga abogado, na wala na pong mangyayari doon sa motion for reconsideration na yun. Ibig sabihin, ito po ay nagiging delay lamang, instrumento ng pagkabalang para tayo po ay makapagsimula ng pagpapresenta ng ating ebidensya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ipinapaliwanag po ni Konsehal Ador Rosales tungkol sa laban natin sa Fort Bonifacio, tayo po ay nananangan na ang kagustuhan ng Diyos ang susundin po natin at ang masusunod po rito. Gagawin po natin, katulad ng ginagawa natin ngayon, ang lahat ng maaaring gawin upang itaguyod natin ang labang ito at mabawi natin yung lupang dating nasa bayan ng Pateros. Ang desisyon ay iiwanan po natin sa Panginoong Diyos, sapagkat katulad nga ng binanggit kanina, siya naman ang nakakaalam kung ano po ang makabubuti para sa ating bayan. Sabi nga, let's do our part and leave the rest to God. At naniniwala po ako na dahil sa ganyang pakikipaglaban ay makukuha po natin yung dapat na makuha po ng bayan ng Pateros. Kaya palakpakan po natin ang susi ng Pateros, ang lahat ng tumataguyod sa pakikipaglabang ito. Aking manghina, makita kang saktan, laya. Susi, mami na wala! Tayong mawala! Tayo na ang susi! Kailangang mapagkakit ay hindi magpapagit sa pagpamayari ng tunay na atin! Kailan natin makakamta ng lubak sa atin noon pa man? Bayan na tunay natin, bakit nila inaangkin? Amin! Amin! Amin ang bayan ng Pateros! Pero bakit inaangkin ang lubos? Hindi kami magmang para maulit-ulit ninyo ng mangal! Man ay layang lumit
Bayan ng Pateros! Bawiin ang lupang bahay ng atin! Aware po tayo doon sa case na ito, pero katulad po ng ginawa naming pag-defense ng historical and legal claim or legal position ng City of Taguig, ganun din po ang gagawin natin kung paano po namin i-defensa ang posisyon ng Taguig sa kasong ito, historically and legally versus Makati. Ganun din po yung sa Pateros, pero ang Pateros po ay sister city or sister town ng Taguig. Magkapatid po yan, kakambal po namin yan. Hindi mo papaghihiwalay ng ganun-ganun ang Taguig at ang Pateros. Kaya ang inaasahan po namin is mas magiging mahusay, payapa ang ugnayan po namin sa Pateros. Pero maski ang reply po, no, yung sagot ng Korte Suprema tungkol doon po sa petisyon ng Pateros, malinaw na bumabalik pa rin sa desisyon na pahilan na ang kaso laban po sa Taguig at sa Makati at pinapaboran po at ibinibigay po, no, hindi lang ang BGC kundi yung iba pang mga barangay sa jurisdiction po ng Taguig.